Anong nangyari kay Nancy Guthrie? Hanggang ngayon, 12 araw na siyang nawawala at wala pa ring sagot. Ayon sa FBI, minomonitor nila ang mga interesanting tao. Ngunit misteryo pa rin kung sino ang nakamaskara sa pintuan ni Nancy. Matapos lumabas ang nakakakilabot na larawan, lalong lumaki ang tanong, sino ang kumuha sa 84 anyos? Sinisiyasat namin ito. Nasa kaso kami ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, gusto ko lang pag-usapan ng bagong brand na to na mahalaga sa akin. Lagi akong may problema sa pitaka, parang may hockey puck sa bulsa ko. Pero narinig ko ang tungkol sa proof wallets at ngayon meron na ako. Nung una, nagduda ako kasi ang daming tao ang nagsasabing ang ganda nila. Pero kapag tiningnan mo yung mga review, sinasabi ng mga tao na ito ang pinakamahusay na pitaka na nagkaroon sila. Hindi talaga sila nagsisinungaling kasi mukhang totoo ang hype. Ang proof wallets ay isang kumpanyang pagmamay-ari ng veterano na binuo ng mga bihasang manggagawa na ipinagmamalaki ang kanilang ginagawa at makikita mo ito sa ganda ng disenyo nila. Ibig kong sabihin ang mga ito ay napaka-astig. At ngayon, gusto ko rin ang seguridad nito dahil hindi lang sila radio frequency identification blocking kundi kaya rin nilang maglaman ng hanggang 25 na card. Hindi mo mararamdaman na makapal ito sa likod ng bulsa o parang may malalaglag. Bukod pa doon, may lifetime guarantee sila. Kung masira o mawala ang pitaka mo, libre nilang papalitan. Pwede mo ring itong i-customize gamit ang text or logo na tatagal habang buhay. Pumunta sa gocariproof.com/the-case at gamitin ang aming promo code THECASE para makakuha ng 15% diskwento sa buong order mo ngayon. Iyan ang promo code THECASE. Ika-12 araw na ng paghahanap kay Nancy Guthrie at patuloy ang pagsisikap malaman ang nangyari sa ina ng host ng Today Show, si Savannah Guthrie. Maraming teorya at spekulasyon ang lumalabas at nakakapagod na ring tignan ang lahat ng haka-haka ngayon. Sinuri namin ang 5 teorya na maaaring maging direksyon ng mga autoridad sa pag-iimbestiga ng kasong ito. Bago natin talakayin ang mga teoryang ito, ipapaliwanag ko muna ang ilang bagong impormasyon. Isa sa mga ito, guwantes. Isang pares ng guwantes na naiulat na natagpuan sa tabi ng kalsada malapit sa bahay ni Nancy Guthrie. At ayon sa lokal na media, pati na rin sa New York Post, ang mga guwantes na yon ay kasalukuyang sinusuri para sa DNA upang malaman kung may kaugnayan ang mga ito sa pagkawala ni Nancy Guthrie. Marami ring tumutukoy sa videos ng mga nakamaskara at armadong tao sa pintuan ni Guthrie noong Pebrero 1, araw ng kanyang pagkawala. Maraming tanong kung sino ang taong ito, kung kilala nila ang mga Guthrie at kung sila ang kumuha kay Nancy. O baka naman ang taong nakikita natin dito ay isa lang posibleng kasabwat na nagpakialam sa mga kamera. Talakayin natin ang ilang teoryang iminungkahi habang umuusad ang kwento. Malinaw na lahat ng ito ay posibilidad at teorya lang. Ang sheriff at ang FBI nanatili silang tahimik tungkol sa anumang posibleng lead o suspect sa kaso. Ang unang teoryang tatalakayin natin ngayon ay isang klasiko para sa mga nanonood ng law and crime o totoong krimen. At ito ang unang hakbang sa kahit anong uri ng investigasyon. Inaalam ng pulisya kung sino sa pamilya Guthrie ang kumuha kay Nancy Guthrie dahil sila ang pinakamalapit sa krimen. Ngayon, sa mga oras bago nawala si Nancy, nasa bahay siya ng anak niyang si Annie sa Tucson para maghapunan. Nag-Uber si Nancy papunta sa bahay ni Annie na 10 minuto lang ang layo. Bandang 5:30 PM, masaya ang gabi ng pamilya. Naghapunan at naglaro sila. At pagkatapos, isang miyembro ng pamilya ang naghatid sa kanya pabalik sa sarili niyang bahay bandang alas 9:45. Ayaw sabihin ng sheriff kung sino sa pamilya ang naghatid kay Nancy mula sa bahay ng anak niya pauwi. Yan ang focus ng maraming aktibidad ng autoridad. Nakikita natin ang mga autoridad na bumabalik sa bahay ni Annie halos araw-araw at nakita rin natin silang kinakausap ang mga kapitbahay ni Annie, nagtatanong kung merong doorbell camera o surveillance camera na makakatulong sa kanila na buuin ang mga pangyayari nung gabing bago nawala si Nancy Guthrie. Noong Miyerkules ng gabi, nakita ang mga investigador na muling pumasok sa bahay ni Annie. Lumabas sila na may dalang bag at nakasuot ng guwantes ayon sa ulat, pero hindi malinaw ang laman ng bag. Iniulat na hindi na nakatira doon sina Annie at ang kanyang asawa. Maiintindihan ito dahil iniimbestigahan pa ng pulisya at FBI ang bahay at maraming media ang nasa labas. Hindi malinaw kung bakit tutok pa rin ang autoridad sa bahay ni Annie maliban sa nandoon si Nancy bago siya nawala.
Ngayon, sinabi ng pamilya Guthrie na noong inilabas ang mga larawan mula sa surveillance, hindi nila nakilala ang tao bilang isang kakilala nila. Malapit si Savannah Guthrie sa kanyang pamilya. Si Annie ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. At meron din siyang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Cameron. Nakita natin sa video nung nakaraang linggo ang tatlo na magkakayakap at nagsabing babayaran nila ang ransom money sa nagpadala ng di umano'y sulat sa media tulad ng TMZ. Napakahalaga nito sa amin at magbabayad na kami ngayon. Bilang paalala, lahat ng narinig natin mula sa FBI at sa Department ng Sheriff ay nagsasabing naging napaka-kooperatibo ng pamilya. Nang pumunta ang mga deputy sa bahay ni Annie para maghalughog nung weekend ng gabi, voluntaryo yon kaya hindi na nila kailangan ng search warrant. Tandaan na naglabas ng ulat sa YouTube channel si Ashley Banfield, dating mamamahayag ng News Nation. Seryoso ang dating, parang tinutukoy ang isang kapamilya ang manugang ni Nancy. Ilang oras matapos ang ulat, nag-tweet ang Pima County Sheriff's Department. Quote, mahigpit na tumutulong ang mga detective sa pamilya Guthrie. Habang mahalaga ang pag-aalala ng publiko, ang pagkalat ng di-beripikadong paratang o maling impormasyon ay irresponsable at nakakasama sa investigasyon. Wala pang suspek o taong interesado na natutukoy sa ngayon. Ngayon, posible rin na ang kumuha kay Nancy Guthrie ay isang taong tinatarget si Savannah. Simula 2012 siya ang host ng Today Show at isa sa pinakakilalang mukha sa telebisyon. Ini-interview niya ang mga celebrity, presidente, at iba pang makapangyarihang tao. Nakapanayam niya si Pangulong Trump na nag-alok ng suporta. May koneksyon at pera siya. Posible bang dahil dito ay matarget siya at pamilya niya? Ayon sa Pima County Sheriff, kinontak na nila ang National Broadcasting Company Security para alamin kung may natanggap na banta si Savannah. Anumang may kaugnayan sa kasong ito. Madalas lumabas si Nancy Guthrie sa Today Show at ang huli niyang paglabas ay nagpakita ng pagmamahal niya sa tukson. Nobyembre noong nakaraang taon, tinalakay sa segment kung paano siya lumipat sa tukson noong dekada 70 at nagdesisyong doon na palakihin ang pamilya niya. Dahil sa relax na pamumuhay, nag-aral si Savannah sa kolehiyo at high school sa tukson bago sundan ang pangarap sa telebisyon bilang mamamahayag. Posibleng alam na ng iba na nasa komunidad si Nancy dahil nakita siya sa telebisyon. Di malinaw kung yun nga ang nangyari pero dapat mo itong pag-isipan ngayon. Isang malaking tanong sa kaso ay kung sino ang may access sa bahay ni Nancy Guthrie. Alam nating mag-isa siyang nakatira at may problema sa kalusugan. Ayon sa sheriff, hindi na niya kayang maglakad ng 50 yarda mag-isa pero malinaw pa rin ang kanyang isip. Ayon sa sheriff, kailangan niya araw-araw ang gamot na ito at maaaring ikamatay kung hindi siya iinom. Ngayon, kailangan ni Nancy ng tulong at may tumutulong naman sa kanya gaya ng tagalinis ng pool o hardinero. Ayon sa Fox News, hininga ng DNA swab ang mga inupahang tumulong kaugnay ng kaso. Ngayon, isa pang tao na nagsabing maaaring napunta siya sa bahay ni Nancy Guthrie ay si Carlos Palazuelos. Siya ang delivery driver na na-detain Martes ng gabi sa Rio Ricos, Arizona, isang oras sa timog ng Tucson, malapit sa United States-Mexico border. Tulungan mo ako at kunin mo ang aking kagustuhan. Hindi nila ibinigay ang aking mga karapatan hanggang makalipas ang 2 oras. Sige, alam mo na magaang pulso ko dahil sa posas. Alam mo ba yun? Kilala mo ba si Nancy Guthrie? Pareho, problema yan. Hindi ko alam. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, sinabi ni Carlos na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Nancy Guthrie at hindi niya pa naririnig ang pangalan nito. Hindi pa niya kilala si Savannah Guthrie hanggang sa pinara siya ng pulis habang nag-DoorDash. Ano raw ang sinabi nila nung nilapitan kanila? Ano ang sinabi nila? Wala. Sinabi lang nila, Samuani, anong pangalan mo, Carlos? Tinawag niya ako para sa popping. Kailangan kong maghintay ng mga 2 oras. Nag-antay ako ng mga 2 oras hanggang sa dumating ang anak ng detective. Ay, Diyos ko. Nung sinabi na nila sa'yo na may kinalaman ito sa isang kidnapping, parang ano ang iniisip mo nun? Wala akong alam. Totoo, pero inosente ako. Di mo nga alam kung sino ang babae. Kilala mo ba si Savannah Guthrie? Hindi ako nanonood ng balita. Tama ba? Pinapanood ko ito. Hindi mo pinapanood ang palabas? Hindi, kaya biglaan ito. Ngayon lang ito. Kahit matigas ang paninindigan ni Carlos, wala siyang kaugnayan sa kaso ni Guthrie. Mahalagang tandaan na may search warrant ang mga autoridad. Ibig sabihin, nagpresenta ng ebidensya ang mga investigador sa hukom na pumirma para payagan ang paghahalughog at pagkuha ng electronics niya. Mas marami na tayong nalalaman ngayon kung bakit maaaring nagtuon ng pansin ng mga autoridad kay Carlos. O mas partikular,
sa bahay niya. Iniulat ng ABC News na natukoy ng FBI si Carlos base sa impormasyon ng paggamit ng cellphone at traffic data. Ngayon, hindi pa malinaw kung ano mismo sa mga bagay na yon ang nagbigay dahilan sa mga autoridad na maniwalang si Carlos ay isang taong gusto nilang kausapin. Iminungkahi ni Carlos na bilang delivery driver baka nag-deliver siya ng package sa bahay ni Nancy noon. Nagtatrabaho siya sa ibang delivery company bukod sa DoorDash sa lugar ng Tucson. Kaya posible iyon. Kailangan pa rin nila ng mas matibay na ebidensya para makakuha ng search warrant. Sabi ng biyenan ni Carlos, ipinakita ng pulis ang surveillance pictures at tinanong kung yon ang kanyang manugang, pero sinabi niyang hindi. Pero maririnig mo yon at mapapaisip kung naniniwala ba ang mga pulis na malapit na nilang tuluyang malutas ang kaso noong Martes ng gabi. Ngayon, pag narinig mo ang electronics, may isip mo rin ang di umano'y ransom notes na ipinadala sa TMZ at sa 2 television stations sa Tucson na humihingi ng pera para kay Nancy Guthrie. Hindi pa sigurado kung totoo ang mga sulat na yon. Sabi ng TMZ, ayon sa kanilang mga source, naniniwala ang FBI na ang mga sulat ay ipinadala ng mga taong responsable sa di umano'y pagkuha kay Nancy Guthrie. Gayunpaman, may narinig tayong pagdududa mula sa mga eksperto sa pagpapatupad ng batas. Sa isang banda, binanggit ng mga sulat na yon ang ilang detalye na maaaring hindi pa alam ng publiko noong ipinadala ang mga yon. Ayon sa FBI, nabanggit sa mga sulat na nasa bahay pa ang Apple Watch ni Nancy at may binanggit ukol sa mga floodlight sa labas na tinanggal na mula noon. Ngayon, ipinadala ang mga sulat isang araw matapos kunin si Nancy at may 2 deadline ang mga ito. Ang nagpadala ng sulat ay hindi na muling nakipag-ugnayan sa mga autoridad o pamilya Guthrie ayon sa aming pagkaunawa. Hindi rin sila nagbigay ng larawan bilang patunay na buhay pa ang alam namin. Isang teorya rin ang iminungkahi na ang kumuha kay Nancy Guthrie ay miyembro ng mas malaking organisasyong kriminal. Maaaring kartel mula sa Mexico. Alam namin ito. Ayon kay FBI Director Kash Patel, may ilang taong interesado na hinahanap ng mga autoridad sa kasong ito. Hindi malinaw kung gaano kasopistikado bilang kriminal ang mga kumuha kay Nancy Guthrie. Tinanong ko ang dating ahente ng CIA at FBI na si Tracy Wilder kung may bahagi ba ng kasong ito na tila tumuturo sa direksyon ng isang kartel. Hindi ko maintindihan ng cartel. Oo, gumagawa sila ng ransom at iba pang bagay. Pero ang mga cartel ay kadalasang malupit at hayagang ipinapakita ang karahasan na ginagawa nila sa mga tao. At parang wala naman silang pakialam talaga. Iniisip ko kung kasali ang Mexico, na hindi ko rin alam kung totoo, sinabi nilang wala silang ugnayan sa mga opisyal doon. Kung kasali man sila, mas malamang na may nagdala sa kanya mula rito papunta ron kaysa may nagpunta mula ron papunta rito. Samahan kami talakayin ang kasong ito at ang posibleng kalalabasan. Kasama si Chris McDonough, investigador ng pagpatay. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. At habang nagsisimula pa lang tayo at nagre-record nito, kakalagay lang nila ng tolda sa harap ng pintuan ng bahay ni Nancy Guthrie. Diyan natin nakita ang video ng dugo at posibleng diyan rin naroon ang armadong tao nung umaga ng Pebrero 1 nang kunin si Nancy Guthrie. Pero araw-araw, tila marami pa ring nangyayari sa bahay nila at sa bahay ni Annie, ang kanyang panganay na anak na babae. Ano sa tingin mo sa mga investigador na paulit-ulit bumabalik sa lugar na yon kahit 12 araw na ang lumipas? Alam mo Chris, sa tingin ko ano ang nangyayari ngayon? Base sa bumabalik na video, maraming mga bagay mula sa laboratorio ang nagsisimulang bumalik, di ba? Tulad ng video na ito. At kung mapapansin mo sa particular na video na yon, makikita mo ang suspect na nakatayo sa doormat sa labas. Makikita mo rin ang mga kalat na nasa porch pa. Okay, kahit bago pa dumating ang video. Kaya malamang ipoproseso nila ang doormat na yon sa labas. At baka kaya nila nilagay ang tent sa harap ng pinto doon. Okay. Dahil may sistema na pwedeng gamitin, tinatawag itong MVAC system, at may mga bagay kang pwedeng gawin gamit ito. Para itong vacuum cleaner na sumisip-sip ng kahit anong uri ng dumi o bagay na ganon. At maaari mo itong gamitin para mag-test ng DNA. Kaya ang hinala ko sa puntong ito, malamang may nakuha na silang isa pang DNA match sa ibang lugar o may impormasyon na silang nakuha pabalik. Kaya makakakita ka ng mga sitwasyon na ganito kung saan mas madalas na silang mag-iikot at mag-iimbestiga sa mga kapitbahayan. Maghahanap sila ng digital na bakas dahil malamang may nakuha na silang ebidensya at sinusubukan nila itong pagdugtungin.
Sabi ng mga autoridad, wala pa silang suspek o interesadong tao sa kaso. May mga larawan tayo. Inaresto nila ang lalaking ito kamakailan pero pinalaya rin agad. Madalas mo pa rin silang makita sa bahay ni Annie Guthrie kung saan naghapunan si Nancy at nag-game night kasama ang pamilya. Pagkatapos, inihatid siya pa uwi noong Pebrero o Enero 31 at kinuha siya noong Pebrero 1. Ano masasabi mo sa naging focus nila? Lahat ito ay voluntaryong paghahanap. Ayon sa sinabi, hindi ito tulad ng search warrant na kailangan pa nilang pumasok. Mukhang nakikipagtulungan ang pamilya. Ano masasabi mo sa dami ng atensyon sa lugar? Hindi doon siya kinuha, kundi yung lugar na pinanggalingan niya bago yon. Kaya tandaan mo sa victim risk continuum, di ba? Ito ay isang napakababa ang panganib na biktima, sobrang baba ng risk. At kaya sinasabi nito sa atin na, alam mo, yung biktima at yung suspect ay nagkaroon ng kahit anong uri ng ugnayan sa isang punto, ibig sabihin nag-cruise ang kanilang mga landas. Maaring sa grocery store, empleyado o kaibigan ng empleyado, basta may connection dito. Ang dahilan kung bakit sila paulit-ulit na bumabalik doon ay dahil sinabi ng pamilya ni Annie at ng kanyang asawa, pati na rin ng bayaw, hoy, kami ang huling nakakita sa kanya ng buhay pa. Kami rin ang unang nakadiskubre na wala siya sa bahay, kaya sila ang una at huli. Sige, at isang kakaibang bagay na napansin ko base sa aking karanasan ay ang pinto ng garahe. Kaya inilagay ng sheriff sa timeline, bumukas ang pinto ng garahe ng 48 ng gabi at pagkatapos ay nagsara ito ng 50 ng gabi. Ibig sabihin, meron silang datos mula sa pinto ng garahe, alinman sa keypad o sa sistema doon, tama ba? Pero alam mo, ang hindi natin nakikita ay kung kailan dumating ang pamilya, kung may timeline, kung kailan nabuksan ang pinto ng garahe. Ibig sabihin, may puwang na naiwan. Kaya tanong, paano sila nakapasok sa bahay? Kung dumaan sila sa harapang pinto, siguradong nakita nila ang lahat ng dugo na yon. Kung dumaan sila sa pintuan ng garahe, makukuha mo ang impormasyong maaaring itinatago nila. Okay? At pagkatapos, ang ikatlong option ay dumaan ba sila sa parehong pasukan na maaaring dinaanan ng salarin. Kaya't iyon ang mga uri ng investigatibong anomalya na kailangan mong, alam mo na, siguraduhin mong tama ang lahat ng detalye at itanong, okay, nakita mo ba ang dugo sa porch kung dumaan ka sa garahe? Bakit wala tayong datos tungkol doon? Kung dumaan ka sa likod na pinto, hindi ba't kahina-hinala na yon? Halos agad-agad, alam mo na natawagan ng mga autoridad. At kung mapapansin mo sa pinakaunang panayam na ibinigay ng sheriff, ang unang tanong sa kanya ng isang mamamahayag ay sino ang naghatid sa kanya? At sinabi niya, ang pamilya. At pagkatapos ang sumunod na tanong na isang magandang tanong ay nakita ba nila siya sa loob ng bahay? At sumagot siya, oh, okay, napaka-problematiko niyan. Kaya may alam siya na hindi natin alam. Dahil iyon na yon, paulit-ulit kong binabalikan ng bahaging iyon dahil ang kasunod ay follow-up na parang sino ang miyembro ng pamilya. Alam natin na kasal na si Annie Guthrie. At pagkatapos ay may lumabas na ulat na inilabas kung saan alam mo ang asawa niya, alam mo, lumabas na ang pangalan niya. At wala pang anuman sa ngayon na alam mo mula sa mga autoridad na nagsabi na alam mo may suspect na sila. Kaya parang nung tinanong ang sheriff kung sino ang tao, hindi natin alam kung sino ang naghatid kay Nancy Guthrie pa uwi at hindi rin niya sinasagot ito. May nababasa ka ba doon? O baka hindi lang niya sinasabi dahil sa media attention sa tao para maprotektahan sila? Kapag binunyag mo ang pangalan nila sa press conference, biglang nagkakagulo online at sinusubukan idiin ang tao kahit inosente. Oo, tama. Maganda yung punto mo. At sa tingin ko, tama ang ginawa ng sheriff na maghinay-hinay muna. Kasi sa puntong iyon, alam mo na, lahat ay posibleng sangkot, di ba? Kasi kailangan mong magsimula. Alam mo, dun sa pinakamalapit na grupo, gaya ng pinag-uusapan natin, kasi sa grupong iyon, nandoon ang Cruz. Okay? Gayunpaman, may isa pang interesting na punto tungkol dito. Okay, tandaan mo yung siraulong tao sa Los Angeles na nagpa siya na makisali sa pinakamalaking kaso ng kidnapping. Alam mo, marahil mula pa nung kaso ng Lindbergh baby. Okay, pagdating sa publicity at iba pa. At itong taong to ay basta na lang nagpa siya na sabihin, oh, siguro hihingi na lang ako ng Bitcoin at kung ano-ano pa. Kailangan din nilang alisin ang taong yon. Kasi kailangan mong tanungin ang sarili mo, bakit hindi ka nakipag-ugnayan kay Sabana? Bakit di mo kinausap ang kapatid niyang lalaki?
Pinili mong makipag-ugnayan sa kapatid niyang babae sa pamamagitan ng text message. Pero napansin mo ang kakaiba dito. Sabi rin ng lalaking ito, oo, at kinausap ko rin ang bayaw. Yung bayaw, wala pa siya sa usapan noon. Kaya dapat mong itanong sa sarili, paano mo nalaman? Bakit si bayaw ang pinipili mong kausap? Sunod, ang kasunod na bahagi ng palaisipan sa affidavit na yon ay ayon sa mga autoridad, tumawag siya ng 9 na segundo sa telepono. Ang suspect ay nasa Los Angeles pero hindi nila tinukoy kung sino, sinabi lang na miyembro ng pamilya. Kaya para sa akin tumatak yon, parang bakit niya pinasok ang sarili niya sa kasong ito, alam mo yon, para maaresto, nakakabaliw yon. At pagkatapos ang pangalawang tanong ay sino ang tinawagan niya? Gusto kong malaman yon, bilang investigador, kailangan mong balikan at buuin ulit ang buong pangyayari. Ano ang palagay mo sa mga sulat ng ransom? Alam mo yon? Sumusunod ba yon sa pattern kung paano karaniwang gumagana ang isang ransom note? At saka, kung ikaw ay nagpapadala ng ransom note, gusto mo ba talagang gayahin ang ginagawa ng iba? Kasi sa maraming ganitong kaso, alam natin na magaling ang FBI sa paghahanap ng mga taong nagpapadala ng ransom note. So, sa tingin mo ba, nakakaapekto sa kredibilidad, nakakaiba yung oras ng pagpapadala ng ransom note, ipinadala pa sa media at may 2 deadline? O baka tao ito na nagsabi, siguro magaling siya sa pagpapadala ng ransom note. Tiningnan niya at sinabi, hindi ako susunod sa paraan ng iba. O yung ransom note ay isang kakaiba dito kaugnay sa asal ng gumawa ng krimen. Tama ba? Ang BAU ang sumulat ng bawat salita sa tugon na binasa ng mga pamilya. Masisiguro ko yan sa'yo. Una nilang gustong gawin ay, sige, nakuha na namin ang sulat mo. Yung katotohanang pumunta sila sa 2 istasyon ng television at isang malaking outlet, isang entertainment outlet, yung katotohanang ipinadala nila ito sa 3 mahalagang lugar ay kakaiba na sa sarili nito. Parang sinasabi nun, hoy, sandali. Naghahanap lang ba ito ng atensyon at iba pa? May nakita siguradong impormasyon ng mga autoridad na nagsasabing, sige, maaring totoo ito. Tingnan natin, kunin ng baw, isulat ang sagot. Kaya ang una nilang gustong makita, sige lang. Hindi, sasabihin ko lang kasi may dumating na ikatlong ransom note kahapon. At yun nga, para sa isang Bitcoin, sasabihin ko kung nasaan. Pero wala naman, tapos inilabas pa ng TMC. Hindi iyon mula sa FBI kasi sa press conference nila, parang binigyan nila ng konting kredibilidad at sineseryoso nila ang mga unang ransom note, totoo man o hindi. Itong mula sa TMC, di talaga pasado sa panlasa ko. Ewan ko sa'yo. Oo, sangayon ako sa iyo ng 100%, yun nga, 'di ba? Parang may tinatawag tayong ingay lang, 'di ba? Parang background noise. Sa ngayon, may mga tao lang na gustong sumabay sa issue. Kung tutuusin, nagbiro pa nga ako na parang yung luma ng Nigerian scam na tipong, uy, may minana kang 5 milyong dolyar, 'di ba? Parang ganun din ang prinsipyo noon kasi nag-alok ang Federal Bureau of Investigation ng gantimpalang 50,000 dolyar. Kung gusto mo ng pera, isumbong mo na lang yung taong yon at kunin mo yung gantimpala. Ibibigay naman ng mga feds sa'yo yon. At pagdating sa paglalarawan ng taong ito, alam ko na may ilang lokal na ulat na baka alam nila kung anong klase ng brand ang suot niya. Yung backpack na puno pa nung nandoon siya sa harap ng bahay, yung mga backpack na yon ay binebenta. Sa tingin ko, Ozark Hiking Trail, Ozark Trail. Parang ganun ang pangalan na inilalabas bilang posibleng brand. Ibinebenta yan sa Walmart. Alam mo ba kung gaano karaming nabebenta niyan araw-araw? Ibig kong sabihin, mas madaling sabihin kaysa gawin na alamin kung sino-sino ang mga taong bumili ng ganitong klase ng backpack. Paano mo mahahanap ang halaga sa direksyong yan para sa isang brand? Ang ginagawa mo, nakikipag-ugnayan ka sa pribadong partner na yon, di ba? May security division sila sa Arkansas kung saan naroon ang kanilang punong tanggapan. Sasabihin mo, tingnan, ganitong item ang hinahanap namin. Gusto naming malaman kung merong anumang point of purchase video ng individual na actual na nag-scan ng item. Kaya doon mo pwedeng makita. Kung makakakuha ka ng video, makakakuha ka rin ng mga transaction, impormasyon kaugnay ng mga credit card o iba pa. Kaya nagiging parang paghahabol na ito sa financial chain, tama ba?
At kung sinuwerte kang makuha ang video niya habang bumibili, parang home run na yon. Yan ang pinakamagaling gawin ng mga feds. May connection sila sa maraming corporate partners at kapag binigyan mo sila ng search warrant at sinabi mong, tingnan mo, ito ay extrovert na situation. Meron tayong 84 anyos na babae doon, hindi pa rin siya natatagpuan at naniniwala kami na maaaring ito ang suspect. Pag pinirmahan ng hukom, ibigay mo sa security department at sila na ang a-action para sa'yo. Alam mo, parang mali tawaging sopistikado ang isang kriminal, lalo na sa ganitong kasaklap na kaso. Pero kapag napanood mo ang doorbell camera ng taong ito, makikita mo ang suot, bigat at kilos nila. Napansin mo ba ito? Bilang isang taong maaaring ilarawan ng mga pulis, bilang isang sopistikadong kriminal. Hindi. Hindi sophisticado ang taong ito. Alam mo yon, mag-isip tayo. Pag-isipan natin ito dahil may ilang mga palatandaan, tama? Ang holster na suot niya ay para sa revolver. Okay, una, at may automatic na baril siya sa loob ng particular na holster na yon. Kaya wala siyang gaanong karanasan pagdating sa mga baril. Yun ang ipinahiwatig niyon sa akin. Ang pangalawang bahagi ng palaisipan na ito ay ang uri ng guwantes na suot niya. Ibig kong sabihin, malalaki at makakapal ang mga guwantes na yon. Paano mo ipapasok daliri mo sa trigger guard kung kailangan mo yung baril na yon? Kaya mas parang panakot lang ang persona niya. Sige, ipinapakita niyan sa atin. Alam mo yon, siya ba talaga? Totoong baril ba talaga iyon? Replika lang ba yon? Alam mo, hindi natin alam. Hinahabol na nila yon ngayon, sigurado ako. Sige, dahil sa lumabas na video na yon, kung totoong baril yon, ibig sabihin handa siyang gumamit ng nakamamatay na puwersa. Problema yon. At isa pa sa tinitingnan natin ay ang kakayahan niya sa paglutas ng problema. Pagdating niya sa porch at makita ang ilaw, lumalabas na hindi niya napagplanuhan ang bahaging iyon o kung napagplanuhan man, umaarte lang siya. Ito ba ay isang bagay na parang sinasakyan na lang niya? Dahil ang naging solusyon niya sa problema, gaya ng nakita natin, ay pulutin ang mga kalat at takpan ng doorbell. At kapag inisip mo yon, parang sige, may kotse na ba ngayon? Kung hindi nga niya alam kung paano tanggalin ang doorbell sa harap. Sa simula, posibleng oo kasi yun ang sinasabi ng timeline. Paano niya nailabas si babae mula sa bahay? At kung may kotse, may pangalawang tao ba? O itong lalaking ito lang, alam mo yon, paano siya gumagalaw? Kaya naisip ko na maring may pangalawang tao rin at ganito ang naging takbo ng isip ko. Kung papunta siya sa harap at yung lalaki naman ay sa likod, inaasahan ba niyang papasok yung lalaki at bubuksan ang pinto sa harap? Doon ko na-realize, ay grabe, may doorbell pala dito. O ikaw, babalik tayo sa, alam mo yon, itong lalaki ba na ito, alam mo yon, parang tanga lang sa harap ng pinto. May ibang tao bang kontrolado siya sa likod ng lahat? At baka kumita lang siya ng kaunting pera dito para mapaalis siya sa bahay, pero nagawa naman niyang mapalabas siya ng bahay. Kaya nagpapakita ito na may pinag-isipang plano dito. Sa tingin ko, hindi siya ang pinakamatalino ngayon. Hindi, mapapaisip ka kung nagkaroon sila ng sandali, kung sino man ang mga yon. At sana hindi ito ganun. Kung buhay pa si Nancy Guthrie, baka mas mapanganib pa siya. Pero sigurado akong nagkaroon ng sandali kahit saan man sila nanonood na napagtanto nilang totoo ngang merong ganong video. At hawak nga ito ng FBI. Malamang nagbago iyon ang nararamdaman nila tungkol sa nangyayari at sana ay mahuli na sila at mapanagot sa lalong madaling panahon. Ngayon, 12 araw ng paghahanap kay Nancy Guthrie. Chris McDonough, investigador ng pagpatay, salamat sa pagsama sa Law and Crime at sa oras mo. Talagang totoo, Chris. Maraming salamat. Kung may impormasyon ka kay Nancy Guthrie, tawagan ang Pima County Sheriff sa 523-54 na #900. Maaari mo ring kontakin ang FBI sa 1800 tawagan ng FBI o pumunta sa tips.fbi.gov. Maaari kang manatiling hindi kilala. Nag-aalok ang FBI ng 50,000 gantimpala para sa impormasyong maghahatid sa pagkakatagpo kay Nancy Guthrie o sa mga kumuha sa kanya mula sa kanyang bahay. Sa mga unang oras ng umaga noong 1 ng Pebrero, iyan na ang pagtatapos ng kaso na inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe kayo sa amin sa YouTube at Spotify. At ngayon ay napapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.